Mapagpalang araw po sa inyong lahat, DJ Sean here. Kung mahilig po kayo sa mga crime stories around the world, like and follow ang ating DJ Sean Stories. Marami pong salamat at abangan nyo po ang kwento natin araw-araw. Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa Thailand, kung saan isang babaeng job seeker ang umalis ng kanyang bansang Malaysia mag-isa para magtrabaho sa Thailand. Pero matapos niyang magpunta sa Thailand, ay hindi na siya nakausap pa ng kanyang pamilya. Ang babae ay kinilala na si Angie Chong Samyi na taga Malaysia at nagpunta sa Thailand para nga daw po sa isang magandang trabaho. Ipinanganak siya ng taong 2001 at siya ay 22 years old at isang beautician. Pinaliniwalaan pa nga po na nakita si Angie sa isang CCTV na sumakay sa isang motor kasama ang isang babae. Paalala lang po, ang kwento natin ngayon ay wala pa pong formal na resulta ng investigasyon. Pero ang kaso po natin ngayon ay naniniwala po kasi ang pamilya ni Angie na siya ay biktima ng isang illegal recruitment at sindikato. Kung maaalala nyo nga po, ilang mga kababayan nating Pilipino ang nailigtas sa Cambodia dahil sila ay illegal na nirecruit din at minaltrato pa kapag hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho. Ang kwento na ito ay parang awareness na rin po sa atin. Kaya nga po siguro nagiging mahigpit ang ating immigration dahil may mga ganitong pangyayari. Hindi lang sa Pilipinas, kundi na rin sa iba pang kalapit bansa. Ang mga ganitong pangyayari o insidente ay pwede po kasing mangyari sa sino man sa atin nang hindi natin namamalayan. Dahil nga po ang kwento natin ngayon ay laganap, marami ding mga haka-haka ang mga netizens dahil active ang kanyang ina sa kanyang Facebook para mahanap nga ang kanyang anak. Kayo na lang po ang bahala munang magbigay ng inyong opinyon tungkol dito base nga sa mga detalye. Ayon sa investigasyon, ang sabi daw ni Angie sa kanyang pamilya ay siya ay pupunta sa Chiang Mai, Thailand para sa isang trabaho. Pinayuhan si Angie ng kanyang ina na si Chi Choi Won, 51 years old, na wag na ngang tumuloy sa pag-alis. Ngunit itinuloy pa rin daw ni Angie ang kanyang mga plano. Siguro nga po, mother's instinct, dahil sa kasamang palad, ilang araw mula nang umalis si Angie ay hindi na siya nakausap pa ng kanyang pamilya. Doon na siya iniulat na nawawala ng kanyang ina. Ayon sa ina ni Angie, ito daw ay nagtatrabaho sa isang direct sales organization sa Kuala Lumpur, Malaysia. May 29, 2023, umalis si Angie sa Malaysia at sumakay sa Kuala Lumpur International Airport patungong Thailand. Pero ang pag-alis niyang ito ay hindi niya ipinaalam sa kanyang pamilya. May 30, 2023, ang nanay ni Angie na si Chi ay sinubukang kontakin ang anak. Pero hindi na ito sumasagot sa kanya ng buong araw. Hindi daw ganito si Angie at lagi daw nitong gamit-gamit ang kanyang cellphone. May 31, 2023, makalipas ang 2 araw, si Angie ay nagpadala ng 2 picture niya sa pamamagitan ng WhatsApp sa kanyang ina at ipinaalam niya dito ang kanyang pag-alis. Nang tanungin ni Chi si Angie tungkol sa kanyang kinaroroonan, sinabi daw ni Angie na siya ay nasa Chiang Mai para sa isang magandang trabaho at malaki nga daw ang kanyang siswelduhin. At sinabi niyang babalik siya ng June 7 at sinendi niya sa kanyang ina ang screenshot ng kanyang return ticket pabalik ng Malaysia. June 1, 2023, ayon sa nanay ni Angie, bandang 10:00 daw ng gabi nang huli niyang nakita sa WhatsApp ang last seen sa account ni Angie. Ang last seen po, ang ibig sabihin nito, huling oras na ginamit ng taong may account ang application. June 2, 2023, dito na nag-report si Chi na nawawala nga ang kanyang anak na si Angie dahil isang araw na itong hindi nagre-reply sa kahit kaninong miyembro ng kanilang pamilya. Naglabas ng isang timeline ang mga pulis ng mga kaganapan mula nga nang inanunsyo na si Angie ay missing person.
Ang pagkawala. Noong June 5, 2023, kinumpirma ng Malaysian Embassy sa Bangkok, Thailand na nakuha na nila ang report ng missing person na si Angie at nagsimula na sila sa investigasyon. Isang CCTV footage na ipinalabas sa Thailand noong araw ding iyon at ito ay nagpapakita ng isang babaeng kahawig nga ni Angie na naglalakbay kasama ang isa pang babaeng nakasuot ng puti. Makikita na nakaupo sa lobby si Angie, nagsiselfone at parang may hinihintay. Pagkatapos ay may isang babae nga na lumapit kay Angie at tinulungan ito sa kanyang mga bagahe bago umalis. Naibunyak din sa CCTV na si Angie ay nagpunta sa isang pier malapit sa ilog sa border ng Thailand at Myanmar bago nga nawala ng kontak sa kanyang pamilya. Ang pag-alis ni Angie sa Thailand. Dumating si Angie sa isang hotel malapit sa border ng Thailand noong May 29. Kinabukasan nga, naglakbay siya sakay ng motor patungo sa border ng Tambon Ko Chang sa Mae Sai, Thailand. Ayon sa driver ng motor, binayaran siya ni Angie ng 500 baht upang dalhin siya sa isang border ng Myanmar. Pero hindi na malinaw kung nakatawid nga ba si Angie sa Myanmar. Kaya nga pinaniniwalaan na si Angie ay nagmula sa Malaysia, pumunta ng Thailand at tumawid pa Myanmar. Noong June 6, 2023, ang ina ni Angie na si Chi ay dumating nga sa Thailand kasama ang kanyang isa pang anak upang makipagkita sa Thai Tourist Police para hanapin ang kanyang anak na si Angie. Nagpahayag si Chi ng pag-aalala tungkol sa kapakanan ng kanyang anak at nilinaw na ang kanyang anak na babae ay hindi nagtatrabaho sa isang kasino taliwas sa mga nauna ng haka-haka. Lumabas din ang mga reports na marami daw kababaihang Thai sa probinsya ng Myanmar ang nagiging biktima ng pangloloko tungkol sa mga oportunidad sa trabaho pero nasasangkot pala sa prostitusyon. Una daw ipapangako na ang magiging trabaho ay isang waitress o receptionist pero sa huli ay hindi naman pala. Dito na din lumaganap ang balita sa pagkawala ni Angie maging sa online world. Ang ina ni Angie ay naging aktibo din sa Facebook na nakikiusap para sa karagdagang impormasyon mula sa publiko sa pagkawala ng kanyang anak na babae. Mga kahinahinalang mensahe at video. June 7, 2023, lumabas ang mga video online na nagpapakita kay Angie na sinisigurado ang kanyang kaligtasan at sinasabi sa kanyang pamilya na huwag mag-alala. Ang mga video ay naipost sa isang bagong Facebook account sa ilalim ng pangalang Myo Eye. 34 seconds ang video at ito nga ang sinasabi ni Angie. Hello sa lahat! Okay naman ako, safe ako at maayos ang lagay ng aking kalusugan. Hindi ako naa-assault. At makikitang nakangiti pa nga si Angie. Meron ding 23 seconds na video at sinabi niya ang mga katagang, ako ay nagtatrabaho sa isang secure na lugar, kaya huwag niyo guluhin yung driver na naghatid sa akin. Wala siyang alam. Okay na ako, huwag na sana niyo ko alalahanin ng aking pamilya at ng mga netizens. Naaninag nga ng mga netizens kung saan ang kanyang salamin ay nagpapakita ng isang reflection na lit up na monitor. Ang ikatlong video ay nagpapakita kay Angie na naka-peace sign sa camera sa isang lugar na parang tindahan. Nagtataka ang mga netizens kung bakit ang mga video ay nire-record mula sa isang phone screen at hindi ito direktang in-upload. Lumitaw si Angie sa mga video na mukhang nagbabasa ng script at ang kanyang tingin ay lumipat mula kaliwa pa kanan. Ayon sa mga pulis, nagtutulungan na ang mga Royal Malaysia Police, Thai Police at Interpol at iba ding mga otoridad upang mahanap si Angie. Press briefing ng nanay ni Angie. June 10, 2023, isang press briefing na inorganisa ng Democratic Action Party ng Johor para sa pagkawala ni Angie.
Dumalo ang nanay ni Angie at sinamahan ng isang kinatawan na tumutulong nga sa pamilya para sa kaso. Ayon sa investigasyon, maraming nagsasabi na nasa Myanmar si Angie batay sa mga impormasyon. Ayon kay Chi, nalaman lang niya ang pag-alis ni Angie papuntang Thailand mula sa isang post sa Facebook. Ang tanungin naman ng mga pulis ang driver at ang babae na kasama ni Angie sa CCTV, sinabi lang ng mga ito na wala silang alam kung nasaan si Angie at kinuha lang sila para sa serbisyo ngang ginawa nila para kay Angie. Inamin ni Chi na sinubukan niya pa rin kontakin ang anak kahit na nawawala ito. Ayon pa sa kanya, hindi ko siya makontak, siya lang ang kumukontak sa akin. Paulit-ulit lang ang sinasabi niya na safe siya at wag daw mag-alala. Sinabi din ni Chi na hindi siya naniniwala na kausap niya ang kanyang anak sa cellphone, kahit na nagpakilala ito na siya si Angie. Tuwing tatanungin daw ni Chi si Angie tungkol sa trabaho nito ay hindi daw ito nagkukwento at sa halip ay sinasabi lang niya na ang trabaho niya ay nasa border ng Thailand. Dagdag pa ni Chi, nakikiusap sa akin na bawiin ko daw ang report sa mga pulis at sinabi niya na ang kanyang pagbalik ay nakasalalay dito kung hindi niya iuurong ang report. At sinabi din daw ni Angie sa kanya, maayos lang ang kanyang lagay at masaya daw ito. Lagi din daw sinasabi ni Angie na huwag nilang guluhin ang driver na naghatid sa kanya. Ayon pa kay Chi, kilala niya ang kanyang anak at halata daw sa video na ito ay pinipilit lamang. Bukod pa rito, ibinunyag ni Chi na naranasan niyang mahack ang kanyang Facebook account ng 3 beses simula ng June 7. Kaya naniniwala siyang posibleng may koneksyon daw ito sa pagkawala ng kanyang anak. Pati daw ang kanyang Instagram account ay nahack na din. Ayon kay Chi, hindi siya magpapahinga na hanapin ang kanyang anak hanggat hindi niya nakikita ito ng sarili niyang mga mata. Sinabi rin niya sa mga miyembro ng publiko na huwag maniwala sa mga video. Umaasa siyang mahanap ang kanyang anak at makakauwi ito ng safe. Naniniwala si Chi na ang kanyang anak ay nalinlang ng isang sindikato sa Myanmar upang magtrabaho sa isang illegal na call center. Hinikayat din ni Chi ang sinumang may impormasyon na maaring makatulong na mahanap ang kanyang anak at makipag-ugnayan sa kanila sa pamamagitan nga ng Facebook. Ayon sa mga ulat, humigit kumulang 3,000 na mga Malaysians ang umano'y nagtatrabaho para sa isang illegal na call center sa Myanmar matapos silang lokohin at maalukan ng mga malalaking sweldo at career opportunities. Pinipilit silang magtrabaho ng hindi makataong kalagayan ng pamumuhay at ang kanilang mga passport ay hawak ng sindikato. Ang ilang mga biktima ay nagsabi na sila ay nagugutom at inaabuso daw kapag hindi sila sumusunod sa mga utos ng mga sindikato. Gayunpaman, ang ilan ay pinayagang umuwi matapos lamang magbayad ang kanilang pamilya ng malaking halaga para sila ay mapalaya. Sa ngayon ay wala pa pong update sa kasong ito kaya abangan nyo po sa ating channel ang update sa kwentong ito. Lagi po tayong mag-iingat sa mga trabahong iaalok sa atin sa ibang bansa, lalo na po yung mga pinopost lang basta-basta sa mga social media. Ang mga masasamang tao ay umaabot na nga po sa Pilipinas at hinihikayat ang ilan nating mga kababayan para sa mga iligal na trabaho. Laging i-check kung lehitimo ang trabaho at ang nag-aalok. Dahil may mga masasamang tao at kahit kapwa po Pilipino ay pwede kang ipahamak. Mag-apply lamang po sa mga lehitimong agency at mga ahensya ng gobyerno. Marami pong salamat sa inyong pagtutok. Huwag kalimutang i-follow ang dalawa nating YouTube account katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean. Like, comment, and subscribe. Marami pong salamat sa inyong pagtutok ng ating crime stories araw-araw. God bless everyone hanggang sa susunod na episode.